Ayun guys, good afternoon sa inyo. It's afternoon pa lang, 3 o'clock ng hapon, pero parang alas 6 na, masyadong madilim, no? Kasi nga mayroon tayong bagyo, tapos sinabayan pa nung bagyong Karina, tapos sinabayan pa ng ng habagat. Talagang malakas yung ulan kanina. Ngayon medyo mahina na yung ulan dito sa amin, somewhere in Caloocan. Pero mahina na yung ulan, pero madilim pa rin. Ayan, guys. So mahina pa yung ulan pero non-stop, tapos meron ng mga pabugso-bugsong malakas na ulan. So naka-alerto pa rin kami dito sa natin, sa lugar natin sa Caloocan, no. Maswerte lang na itong shop ko, itong bahay namin ay mataas yung lugar. Mataas yung namin, yung bahay namin, yung lugar na to, itong lugar namin sa Caloocan, mataas yung kanyang kaya hindi ito binabaha. So hindi pa ito binabaha. Pero yung mga nakapaligid na lugar dito sa Caloocan, I think sa may Bagong Silang yata, saka sa may Bagumbong, parang baha na yata doon. Pali sa may Novaliches, baha na din. And especially yung papunta doon sa may sa may Olympus, sa Cielito, ganyan. Paglapas ng Almar, yun, maraming doon, bahang lugar doon. So one time kasi nung buntis pa yung misis ko, nung pupunta kami dati ng ng hospital doon, kaso ang lakas sa ulan, hindi kami natuloy kasi binaha na yung kalsada. So ayun, etong bahay naman namin, itong literal na bahay ko, itong workshop ko guys, is, alam nyo na, nasa third floor to. So no chance na bahain yung mga tools ko. Kaso alerto pa rin ako kasi may tumutulo din dito sa bubong, no. Pero hindi naman seryoso. I think lang, patulo-tulo lang ng pa-drop-drop lang. Tapos yung sa wall lang na namatan ko ng problema yung aking wall, na yung waterproofing ng wall ko, walang waterproofing. So nagkakatas yung ating wall, no guys. Pero okay lang yan. Mas pa naman yan, mas accepted ko pa naman yan kasi hindi naman siya gano'ng seryosong problema kaysa naman sa mga binabaha talaga, no. So ayun, my thoughts are doon sa mga tao na mga thoughts and prayers doon sa mga na biktima nung na binaha talaga, na kailangan na magpa-rescue, na wala na mga gamit, no, or ayun talaga, sobrang seryoso yung nangyari sa kanila. So sana makabangon sila sa mga nangyari na to. Tapos yun guys, paabot ko rin yung aking kalungkutan sa nangyari kay isa nating kaibigan na vlogger, si Sir Manny De Leon, no, ng Manny De Leon na Carpinteki. Isa sa mga ina-idol ko na vlogger yan, kaibigan ko rin niya personally. So I think yung kanyang workshop kasi sa sa may Cainta yata yun, Rizal. So alam niyo naman sa Cainta, bahain talaga doon. Tapos I think pinasok ng tubig, nag-leak yung kanyang workshop at nakabasa yung kanyang mga tools, yung kanyang mga alam nyo, kung nakita nyo yung workshop niya, no, kung makikita nyo yung workshop ni Sir Manny De Leon, hindi siya yung typical na woodworking workshop. Yung kanyang workshop is focus sa electronics, no. So kung makikita nyo mga katulad siya ng mga workshop ni ni Andrew Savage, ganyan, Adam Savage, ganyan, yung mga yung mga electrician, electronic na vlogger sa YouTube, no, ganon. Ang dami niya mga testers na mamahalin, oscilloscope, no. Tapos yung syempre mga tools sa kanya dahil sponsor din siya ng Lotus. So ang dami niyang mga tools, may mga two-way radio siya, mga lahat ng klase ng electronic hobbies kasi talaga Sir Manny. So lahat ng klase ng electronic na equipment halos meron siya, and napakamahal ng mga yon, at marami doon nakabasa talaga. So pinakita niya sa kanyang nag-live siya kasi doon sa kanyang Facebook page. Pinakita niya, tagal na hindi kasi nakapag-vlog so pinakita niya at talagang basa yung mga niya. Hindi ko na ma-imagine kung magkano yung damage sa kanya ng na to, pero napakamahal nun. I think yung isang nakita ko doon, yung meron siya parang tester na hindi ko alam kung fluke yun, pero kung fluke yun na nabasa at nasira, napakamahal ng fluke na tester guys. So yata yun, 30,000 yata yung halaga nun. So pa yun,
Ay, talagang mahina itong ano, mahirap na lang. Pero yeah, my thoughts and prayers din kay Sir Manny, no? Manny De Leon, no? Yun. Kasi iba nating mga ano, sa iba pang nagwo-workshop, saka mga nagbo-vlog din, no, guys. So, ingat-ingat din kayo, guys. Ingatan niyo yung mga ano nyo, tools nyo. At kung nabasa naman mga tools nyo, hindi pa naman yung katapusan ng mundo, pwede pa natin yan, i-recover yan. Pwede pong patuyuin yan. At ayusin ulit, pagganahin ulit, no, guys. Pero yun nga, pero kung ano, hangga't maaari ingatan nyo na wag mabasa yung mga tools. So ganyan, yan lang ang maganda, yan lang actually advantage ng isang workshop sa third floor ng bahay, no. Yung workshop ko kasi mataas, so there's no way na mabaha yung mga tools ko. Ang kaso naman is napakahirap mag-akyat ng materials sa pag third floor yung workshop mo, pero may advantage din talaga yun. So ayun, tapos sa ibang lugar naman dito sa Pilipinas marami rin yung nabaha, no. So yung mga pinapalo ko na vlogs, yung Harabas, yan, nung nakita ko baha talaga sa kanila. So yeah, thoughts and prayers ko rin sa kanila. At ayun guys, tsaka kayo guys, mag-ingat-ingat din kayo. I-save niyo yung mga emergency numbers, no. May mga naglalabas mga emergency numbers sa Facebook na pwede niyong tawagan if ever na kailangan niyo na magpa-rescue or kailangan nyo ng assistance, no, sa barangay, sa gobyerno, pati mga LGUs, NGOs. Pwede nyong hingan ng tulong kung sakaling kailangan nyo ng pa-rescue na sa inyong lugar, no. Magtulong-tulong na lang tayo, guys, kasi talagang to, state of calamity na pala, yung kakalabas lang. Dineclare na yata ng presidente na state of calamity ng Metro Manila. So talagang dahil tayo, ito kakaiba na tong mga nangyayari sa atin, no. Sign na ng global warming, no. Tapos global warming na nga, tapos climate change na nga, tapos yung inaano pa yung kalikasan natin, pinapabayaan pa, pinuputol yung mga puno, tinatambakan yung mga dagat, di ba? Lalo na double whammy tayo sa mga ganyan. So expect na natin na marami pang ganitong klaseng pagbaha, pag-ulan in the coming future, no. So yun, mag-ingat-ingat na lang tayong lahat, tapos maging handa tayo. Kasi ako, I'm a prepper, guys. Naka-prepare, may may mga prepare na ako in case na talagang kailangan mag-hunker down dito sa bahay, mag-stay dito sa bahay, no. Hindi lang para sa akin, para rin sa pamilya ko. So I would suggest na ganun din kayo. Kahit paunti-unti lang, magkapaghanda kayo ng mga pagkain, mga gamot, supplies, no. So para in case na kung may mangyari man na ganito na mas malala pa dito, ito medyo hindi pa ganun kalala, pero kung may mangyari mas malala dito, no, yung tatawag namin na mga preppers na SHTF, shit hit the fan, no. So mga ganung sitwasyon na talagang at least, di ba, makapaghanda rin tayo, di ba? Yun. So ayun lang muna, guys. Magano muna tayo. Kung baka wala kayong battery, conserve nyo muna yung batteries nyo. Kung wala kayong internet, mag-conserve kayo ng credits nyo, baka kailanganin nyo yan in the future kung kailangan tumawag ng tulong, no, guys. So yun, magano muna tayo. Pahinga muna tayo dito sa bahay, wag muna tayong gumawa kung kaya, no, di ba? So yun. Alright, guys, so see you na lang again next time. Mayroon tayong mga vlog pa next time. So yun lang. Religion from 11 and Workshop. Adios.